Sa isang madilim na lugar na mayroong mga kulog at pagkidlat ay may isang lalaki na bigla na lamang tumilapon sa hindi kalayuan. Siya si Rick Gladiator, isang F-rank adventurer na nag-e-ensayo upang maging isa na siyang ganap na E-rank adventurer. Hinangaan siya ng kanyang mga mentor dahil sa laki ng inunlad ng lakas at kakayahan nito sa loob ng 2 taon. Sinabi rin nila na magiging madali na lang para kay Rick na ipasa ang E-rank exam ngunit kailangan pa rin itong ipasa ang medical exam dahil sa medyo may edad na rin ito. Taon-taon ay nagkakaroon ng iba't ibang exam sa mga adventurer kung saan karamihan sa mga kumukuha nito ay mga kabataan at bihira na lamang ang mga matatanda. Nilapitan ni Rick ang receptionist upang kuhanin dito ang kanyang exam ticket. Habang inaayos ito ng receptionist ay sinabi ng babae na pamilyar sa kanya ang itsura ni Rick. Dahil 2 taon na rin ang nakalipas ay hindi kaagad ito naalala ni Rick. Nakilala lang ni Rick ang babae nang sabihin nito na dati silang magkasama sa trabaho. Sinabi ng babae na hindi niya inasahan na bigla itong magre-resign sa trabaho. Ikinagulat din niya nang malaman niya na nag-quit pala ito sa trabaho upang maging isang adventurer. Itinanong ng babae kung ano ang mga pinagkaabalahan ni Rick sa loob ng 2 taon dahil wala na siyang naging balita rito. Sinabi ni Rick na namalagi lamang siya sa kabundukan kasama ang kanyang mga mentor upang magpalakas. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay isang lasenggerong adventurer ang lumapit sa babae. Sinubukan niyang ayain ang babae na lumabas ngunit tumanggi ang babae at sinabi na marami pa siyang trabaho. Nainis ang lasenggero kaya't puwersado nitong hinawakan ang kamay ng babae. Dito na pumasok sa eksena si Rick. Pinigilan niya ang lalaking lasing at hinawakan ito sa kanyang tiyan. Hindi na nakagalaw at nakapalag pa ang lalaki. Bigla na lang itong bumagsak at napaupo sa sahig. Sinabi ni Rick na dati rin siyang receptionist at hindi raw niya maintindihan kung bakit pinapahintulutan sa ganoong lugar ang pag-inom ng alak. Matapos nun ay kinuha na ni Rick ang kanyang exam ticket upang alamin ang examine number nito. 4242 ang kanyang number. Nagulat siya nang makita niya ito dahil hindi raw maswerte ang numero na yon. Pagkatapos nun ay lumabas na siya ng office. Pagbaba niya ng hagdan ay sinalubong siya ng isang babae na nagngangalang Rheanet. Tinanong nito si Rick kung tapos na ba itong magparehistro. Nagpasalamat naman si Rick dahil sa paghihintay sa kanya nito at sinabi na excited na siya para sa gaganaping exam. Sa kabilang banda ay nagulat ang mga tao dahil sa bakas ng kamay na nakabaon sa baluti ng lalaking lasenggero. Ang baluti na yun ay gawa sa isang matigas at hindi basta-bastang bakal. Biglang pumasok ang 2 lalaki at sinabi na ang lalaking nakaupo na yun sa sahig ay isang A-rank adventurer na mayroong maraming kaso ng pagpatay o assault. Sa kabilang panig naman ay sumalang na sa physical examination si Rick. Sinukat ng doktor ang height ni Rick at lumabas na ito ay 174 centimeters. Nagulat din sila dahil 32 years old na si Rick pero ngayon pa lamang ito kumukuha ng exam. Sumunod na test ay ang pagsukat kung gaano kadaming mana ang meron sila. Ito ay sa pamamagitan ng paghawak sa isang bola kung saan nakadepende ang dami ng iyong mana sa lakas ng magiging liwanag nito. Ang unang sumalang na lalaki ay nakakuha ng D positive na grade. Ang sumunod ay D negative, at ang sumunod naman na isang babae ay nakakuha ng mas mataas na grade na C positive. Sunod na ring sumalang si Rick. Hinawakan rin niya ang bilog na bola ngunit maliit na liwanag lang ang lumitaw dito at pagkatapos nun ay bigla na lang din itong naglaho. Sa madaling salita ay nagtataglay lamang si Rick ng pinakamababang antas ng mana at yun ay ang F negative. Tinuwanan si Rick ng mga batang examine na nandoon dahil sa unti ng mana nito. Pag-alis ni Rick sa kwarto na yun ay nagulat ang examiner dahil nagkaroon ng lamat ang bola na ginagamit nila. Sumunod ay isang exam kung saan susukatin naman ang taglay nilang lakas. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa sa isang malaking slime bag. Ayon sa examiner ay kayang humigop ng malakas na puwersa ng slime bag na ito kaya't wala silang dapat ipag-alala na ito ay masisira. Biglang naalala ni Rick na nag-training din siya sa bundok gamit ang slime bag na yon. Sa isang mahinang suntok lamang ay kayang wasakin ng kanyang trainer ang slime bag na yun kaya't hinamon siya nito na dapat rin niyang masira ang bag na yun kahit paabutin siya ng 50,000 na suntok sa loob ng isang araw. Unang sumalang ang isang lalaking karatista na nagbigay ng malaking impact sa slime bag na siya namang nagpahanga sa mga tagabigay ng score. Sumunod ay ang isang batang magic hero na sinasabi nilang nagmula sa isang kilalang pamilya. Sikat din ang batang ito dahil 11 years old pa lamang ito ay maaari na siyang ihanay bilang isang C-class adventurer. Inilabas ng bata ang mahiwagan niyang apoy na nagpahanga naman sa lahat ng naroon kabilang na rin si Rick. Dahil sa may pagkamayabang ang bata na ito ay maliit na apoy lamang ang inihagis nito sa slime bag na nagpahanga rin naman ng husto sa mga tagahatol.
Muling naalala ni Rick ang training na ginawa niya sa kamay ng kanyang isang trainer na gumagamit din ng apoy. Napaisip tuloy siya kung kasing lakas ba ng apoy ng bata na yun ang apoy na ginagamit din ng kanyang trainer. Sumunod na rin si Rick at habang papalapit siya sa slime bag ay tinanong siya ng examiner kung totoong 32 years old na ba ito. Bukod pa doon ay sinabi rin ito kay Rick na sobrang unti ng taglay nitong mana kaya't hanggang maaga pa daw ay sumuko na siya nang hindi na masaayang ang kanyang oras. Hindi ito pinansin ni Rick bagkus ay inalala niya lahat ng paghihirap at sakripisyo na dinanas niya sa loob ng 2 taon. Sinabi rin niya na walang masamang sumubok kahit na pinag-aabutan na siya ng katandaan. Matapos nun ay nag-focus na siya sa kanyang gagawin. Inipon niya ang lakas niya sa kanyang kamao at buong lakas niyang sinuntok ang slime bag. Sa lakas ng kanyang suntok ay nawasak ito at nabutas ang nakaharang na pader sa lakas ng impact. Hindi inasahan ni Rick na masisira niya ng ganon kadali ang slime bag. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Maging ang batang mayabang na ay napanganga na lamang dahil sa kanyang ginawa. Hindi niya inasahan na ganon kalakas si Rick ngunit matapos magulat ay ngumiti ito at sinabi sa sarili na sa susunod na test ay siya naman ang magpapakitang gilas. Muli nang sumalang sa sunod na test si Rick at gaya ng hindi inaasahan ay napanganga ulit ang mga kasabayan niya sa kanyang ginawa. Sinangga niya ang isang fourth nature composed magic ng walang kahirap-hirap. Dahil doon ay pinuri siya ng examiner dahil sa pambihirang lakas na kanyang ginawa. Sinabi rin nito na susubukan niyang gumamit ng 5th nature composed magic kaya't pinaalalahanan niya si Rick na gumamit ng mas mataas na defense magic. Humingi ng paumanhin si Rick sa sinabi ng examiner. Sinabi niya rito na first nature magic lamang ang kaya niyang gawin mapa-offense man ito o defense. Sinabi rin niya na huwag itong mag-alala dahil nasa mabuting kalagayan naman ang lahat. Bahagyang nainas ang examiner kaya't inihanda niya ang kanyang sarili para sa isang malakas na pag-atake. Gumamit siya ng 5th nature composed magic na tinawag niyang shock cyclone. Sa lakas ng mahika na kanyang ibinato ay lumikha ito ng malakas na pagsabog na umabot hanggang sa labas ng academy. Narinig ito ng isang first-rank knight of the Royal Knights na si Sylvester Arcellnia. Mabilis siyang nagtungo sa pinangyarihan ng pagsabog at sinabi sa examiner na nakarinig siya ng isang malakas na pagsabog na dapat ay hindi isinasagawa tuwing mayroong exam. Doon ay napag-alaman niya na may isang F-rank adventurer na nagawang wasakin ang isang slime bag sa isang suntok lang at bukod pa doon ay nagawa rin nitong sanggahin ang isang 5th grade magic gamit lamang ang first nature defense magic. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya na ang F-rank adventurer pala na iyon ay isa ng 32 taong gulang. Pagkatapos ng magic exam ay sumunod na ang written exam. Kampante si Rick na maipapasa niya ito dahil naging receptionist din siya sa loob ng 14 na taon. Matapos ang written exam ay naupo si Rick sa isang pasilyo katabi si Rheanet. Tinanong ni Rheanet kung nasagutan ba niya ng maayos ang written exam. Sinabi ni Rick na 100% ang pag-asa niya na makakuha ng perfect score dahil sa naging receptionist nga din ito. Ang tanging ikinakabahala lang niya ay ang tungkol sa mana test kung saan nakakuha siya ng pinakamababang grade na F negative. Sinabi ni Rheanet na huwag niyang intindihin ang bagay na yun dahil maganda naman ang ipinakita niya sa iba pang mga pagsusulit na isinagawa. Kasalukuyan pa rin silang nag-uusap nang bigla silang lapitan ng batang mayabang na si Freed. Naiinis ito at nag-aapoy ang galit kay Rick. Sinabi nito na pagkakataon na sana niyang magpakitang gila sa mga exam ngunit nang dahil sa mga ginawa ni Rick ay hindi niya nagawa ang kagustuhan niya na makapagpapansin. Dahil doon ay naiyak ito dahil sa sama ng loob. Pinigilan siya ni Rick at sinabi na wala itong intensyon na lamangan siya sa kanyang mga kagustuhan. Biglang dumating ang isang magandang babae na nagngangalan namang Angelica. Siya pala ang ate ng mayabang at iyaking bata na si Freed. Niyakap ng bata ang kanyang ate at nagsumbong dito. Dahil sa kagustuhan na ipagtanggol ang kanyang nakababatang kapatid ay hinamon ni Angelica si Rick ng isang duelo. Inihagis nito ang suot niyang glove sa dibdib ni Rick kaya't nahulog ito sa sahig. Pinulot ito ni Rick at sinabi na hindi dapat hinahayaan ng isang magandang babae na madumihan ang mga kagamitan nito. Biglang sumingit sa usapan si Rheanet at sinabi na ang pagpulot sa gloves ng isang naghahamon ng duelo ay pahiwatig na tinatanggap nito ang hamon. Wala nang nagawa si Rick kaya't nagtungo na sila sa duel arena. Muling nagpakilala si Angelica at sinabi na siya ay isang second-class knight from the Royal Knight. Sinabi rin niya ang magiging kaparusahan sa matatalo sa kanilang laban. Ang matatalo ay magiging alipin ng mananalo sa buong buhay nito. Hindi alam ni Rick ang kanyang gagawin. Sinabi ni Rheanet na isang second class si Angelica kaya't hindi malabo na nasa hanay ito ng B-rank class na adventurer. Mas lalong kinabahan si Rick dahil sa kanyang mga nalaman.
Sinubukang pagaanin ni Rhaenyra ang kanyang kalooban kaya't ipinaalala niya kay Rick ang lahat ng mga sakripisyo nito sa loob ng 2 taon sa kamay ng kanyang mga mentor. Mas lalong nanlumo si Rick nang alalahanin niya lahat ng mga yon. Muling kinausap ni Rhaenyra si Rick at sinabi na matapos niyang malagpasan lahat ng mga pagsubok ay isa na rin siyang miyembro ng pinakamalakas na grupo sa kanilang kontinente. Yun ang The Orichalcum Feast. Biglang nagkaroon ng kumpiyansa si Rick dahil sa mga sinabi ni Rhaenyra kaya't nilapitan niya si Angelica at hinarap ang hamon nito. Sinabi ni Angelica na mukhang handa na ito sa laban kaya't inilabas na nito ang kanyang espada. Inilabas na rin nito ang kanyang aura bilang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Rick na isa palang swordswoman si Angelica na kayang palakasin ang kanyang sandata at katawan. Ginamit ni Angelica ang teknik niya na tinatawag na blink step patungo kay Rick ngunit nilagpasan niya ito. Ayon sa kanya ay pagpapakita lamang yun ng greetings kaya't binagalan lamang niya ang kanyang galaw. Tinawanan ng bata si Fried at ipinagmalaki ang kanyang ate dahil sa bilis nito. Binyanta ni Angelica si Rick na sa susunod na atake nito ay hindi na siya magmimintes. Muling gumamit ng blink step si Angelica. Nagulat si Rick dahil hindi naman ito mabilis bagkos ay sobrang bagal nito at di hamak na mas mabilis pa ang ordinaryong takbo niya rito. Walang kahirap-hirap na naiwasan ni Rick ang atake ni Angelica. Hindi inasahan ni Angelica na maiiwasan ni Rick ang kanyang atake kaya't labis rin itong nagulat. Sinabi nito na maswerte lamang si Rick kaya't sa susunod nitong pag-atake ay hindi na ulit ito makakaiwas. Muling gumamit ng blink step si Angelica. Sa pangalawang pagkakataon ay sinabi ni Rick na mabagal ang galaw nito at napaisip rin ito kung paano nito nagawang maging isang second class na knight. Dahil sa kanyang mga nakita ay naisip ni Rick na baka masyado na rin siyang malakas. Palapit na ng palapit si Angelica kay Rick nang bigla itong mapatid sa isang bato. Nawala ng kontrol si Angelica kaya't nagpaikot-ikot na lang ito. Hindi ito inasahan ni Rick kaya't naguluhan rin siya kung paano iiwasan si Angelica. Nagulat siya sa kanyang nasaksihan at sinabi na hindi niya agad na predict ang mga sumunod na atake ni Angelica. Sa kabilang banda, bagaman alam ni Angelica na hindi niya sinasadya ang mga nangyari ay pinalabas niya na totoo niyang ginawa ang pag-atake. Muli niyang binyantaan si Rick. Sinabi niya na mas bibilisan pa niya ang kanyang pag-atake. Muli siyang gumamit ng blink step ngunit sa paningin ni Rick ay mabagal pa rin ito kaya't muli niya itong naiwasan. Hindi pa rin ito tumigil at inulit pa rin niyang atakihin si Rick hanggang sa maiwasan ulit siya nito. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin at nanghihina na rin siya kaya't itinodo na niya ang kanyang lakas para sa isang pag-atake. Inabangan ito ni Rick. Balak niya ring atakihin si Angelica nang matapos na ang kanilang laban. Sa hindi inaasahan ay muling nasabit sa bato ang paa ni Angelica kaya't hindi ulit na predict ni Rick ang sumunod na galaw nito. Sinubukan niyang suntukin si Angelica ngunit maswerte itong nakaiwas kaya't nag-iwan ng malaking bakas sa stadium ang suntok ni Rick. Hindi lubos maisip ni Angelica ang mga nangyari. Ayon sa kanya ay maaaring binawian na siya ng buhay kung tinamaan siya ng suntok na iyon. Napuno na ng nerbyo si Angelica at napaisip na lang siya kung sino ba ang taong kaharap niya ngayon. Dahan-dahang nilapitan ni Rick si Angelica at sinabi na hinahangaan niya ang mga katulad ni Angelica na isang high-rank adventurer. Sinabi rin niya na mas marami pa siyang matututunan sa laban na yun kaya't sinabi niya rito na umpisahan na muli nila ang kanilang paglalaban. Natakot na ng husto si Angelica kaya't sinabi niya kay Rick na sumusuko na ito. Nagulat si Rick at nanghinayang dahil sa pagsuko ni Angelica. Sinabi ni Angelica na hahayaan na muna niyang manalo si Rick sa ngayon at pinuri rin niya ito dahil sa matagumpay nitong pag-iwas sa kanyang blink step. Matapos nun ay tumalikod na si Angelica at mabilis nang nagtatakbo upang maiwasan ang kanyang kaparusahan. Hinayaan lang yun ni Rick dahil wala na rin naman siyang pake pa doon. Sinabi ni Rhaenyra na sa ilang sandali lang ay ilalabas na rin ang mga nakapasa sa exam. Bukod pa ron ay sinabi rin niya na darating din doon ang mga mentor niya upang tingnan kung ano ang kanyang kalagayan. Nagulat at biglang natarante si Rick sa kanyang mga narinig. Sinabi niya na may mangyayari na namang hindi maganda dahil sa pagdating ng kanyang mga master.